Sa isang simpleng komunidad sa San Jose del Monte, Bulacan, may kabuhayang tahimik na nagbibigay ng pag-asa. Maliit, simple, hindi man kapansin-pansin para sa ilan, ngunit dito matatagpuan ang isang oportunidad na nagbibigay ng dagdag kita sa maraming pamilya. Sila ay si Tatay Radito at Nanay Nenita, kabilang sa mga nagpapabalat ng bawang sa kanilang barangay. Sa simpleng trabaho, unti-unti nilang nabigyan ng oportunidad ang mga kapitbahay, mga nanay na nasa bahay lamang, mga estudyante at maging mga nakatatanda. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang isang pinagkukunan ng kita para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Marami sa komunidad ang naghahanap ng dagdag hanap buhay, lalo na ang mga home-based mothers, senior citizens, at mga estudyanteng nais tumulong sa kanilang pamilya. Dito naging mahalaga ang simpleng pagbabalat ng bawang. Paano po nagsimula yung negosyo nyo? Minana namin to sa aming mga magulang noong pa. Since 1964 pa. 1964 pa. Nag-umpisa sa pa kami noong araw sa Maynila pa, sa Tondo. Tondo pa po. So sa Tondo pa lang po, ito na po yung negosyo. Sila ang nagbawang dito. Kami ang unang-unang nagbawag dito. Okay po. So bali, ano po yung mga problema sa komunidad na nagtutulak sa inyo para magbigay ng trabaho na pwede nilang gawin sa bahay? Yung nakikita nyo pong problema na, itong tao na to, pwede itong magbalat ng bawang para sa amin. Hindi, kumbaga sila naman ang lumalapit sa amin eh. Pag sinasabi Ito nila yung na pinagbuhay nagpapabalat dyan sa po lugar. ba kayo? Sige, nagpapabalat kami. Kukuha sila. Okay Ganun. po. So bali, nababalansin nyo po pala yung pagkita ng pera habang natutulungan nyo rin po yung mga taong kailangan ng trabaho. Lalo na yung mga senior, yung mga habang nanonood ng TV, nagbabalat. Okay po. Mga matatanda. Ngunit tulad ng ibang negosyo, hindi rin mawawala ang mga pagsubok. May mga panahong matumal ang orders, tumataas ang presyo ng supply, ngunit sa kabila nito, patuloy silang lumalaban at nagsisikap. Kasi ang pagbabawang kasi, mahirap. Kailangan lang tiyaga, tsaka ang pera, madali. Kasi wala pang kalating araw, kumita ka na eh. Kumita ka na. Sa Rosario. Ngayon, galing kami sa Delivery. dyan lang muna kami sa palengke. Okay po. So kahit may mga problema po pala, kahit pa paano, nagagawa ng paraan at naman. nakakatulong pa rin sa mga magbabalat na makapagtrabaho pa rin. Oo, naman. Yan ang hanap buhay dito lahat. Diyan sa lugar. Kahit na yun dyan, yung kinukuha na namin bawang ngayon, yakting ko dyan, lakas sa bawang ngayon yun. Pero mas nauna pa kami dyan, kami yung pinaka-original na nagbawang. Mayroon pa doon din. Kasi nung araw, itong rancho na to, hindi rancho bawang tawag dito eh. Kaya lang naging rancho bawang yan dahil yung nakilala na yung bawang dito. Kasi dati pangalan niya, rancho Hubak. Rancho. Diba? Sila Tata Rode, no? Hubak. Rancho Hubak yan. Kaya lang ginawang rancho bawang yan dahil marami na nagbawang. So, ito pong negosyong pagbabawang, paano po nabago nito yung buhay nyo at yung buhay ng mga nakapaligid sa inyo? Malaki. Kasi hindi lang yung sarili namin pamilya yung nabago eh. May mga natulungan din kami. May napag-aral kami na lalo ng mga pamangkin namin, napagtapos din namin ang pag-aaral. Kasi yung mga anak namin tapos na eh. Kumbaga, yung blessing, binabahagi din namin. Yung mga pamangkin namin, nakapagpatapos na kami ng teacher na pamangkin namin. Mula sa maliliit na pagsisimula, naging daan ito upang mabigyan ng trabaho ang iba pang miyembro ng komunidad. Araw-araw, maagang nagsisimula ang trabaho. Mula sa paghahanda ng bawang hanggang sa maingat na pagbabalat nito. Kada sako ng bawang na nababalatan, may katumbas itong kita
para sa mga manggagawa. Simple man ang proseso, malaking tulong naman ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa simpleng pagbabalat ng bawang, nabibigyan ng oportunidad ang maraming tao na magkaroon ng dagdag kabuhayan. Ipinapakita nito na ang social entrepreneurship ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi tungkol sa pagtulong, pag-angat ng komunidad, at pagbibigay ng pag-asa sa kapwa. Dahil minsan, sa likod ng simpleng bawang, may kwento ng buhay na unti-unting umaangat.